Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong ebanghelyo ngayong araw na ito, narinig natin ang isang talinghaga na ibinigay ng Panginoon kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Malakas po yung feedback nung isang mic, kaya dito na lang po tayo sa wireless. No? Narinig natin ang sinasabi ng Panginoon sa isang talinghaga kung paano tayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. At kung titignan po natin ilang araw na, ano ang mga ebanghelyo na ating naririnig tungkol sa mga talinghaga. At ang talinghaga ay halos pare-pareho kung paano natin mararating ang kaharian ng Diyos. At madalas sinasabi sa atin na kung paano ang dapat nating gawing paghahanda para makita natin ang kanyang kaharian. Sinasabi na dapat lagi tayong maging handa sapagkat hindi natin alam kung anong araw, kung anong oras na tayo ay kukunin ng ating Panginoon. Madalas, pagka po may namamatay, talaga nalulungkot tayo. Pero lahat po tayo, diyan patungo. Sino po ba rito ang ayaw mamatay? Dahil lahat naman po tayo mamamatay. At pag meron tayong namamatay na kamag-anak o kaya mahal sa buhay, nalulungkot tayo. Natural lang po na malungkot tayo. At ito'y pinapanalangin natin. Pero higit na dapat nating ipanalangin ang ating mga sarili. Sapagkat tayo'y naglalakbay pa sa daigdig na ito. Samantalang yung ating mga mahal sa buhay na yumao na, sila'y patungo na sa tunay na tahanan doon sa piling ng poong may kapal. At ngayong araw na ito, ibinigay ng Panginoon ang halimbawa ng 10 dalaga. Ang 5 ay hangal. Ang 5 ay matalino. Silang 10 ay sasalubong sa lalaking ikakasal. Subalit, ang mga matatalino ay nakahanda. Laging handa, parang Boy Scout, parang Girl Scout. Laging handa. May dalang ilawan at merong ekstrang langis. Samantalang yung mga hangal, may dalang ilawan. Subalit, walang ekstrang langis na dala-dala. Kaya't nang mabalam ang lalaking ikakasal, ang mga hangal aandap-andap na ang ilawan. Subalit, ang mga matatalino, patuloy na mayroon pa sapagkat may pandagdag silang langis sa kanilang ilawan. Kaya't nang dumating ang lalaking ikakasal, yung 5 matalino ay nakapasok na kasama ng lalaking ikakasal. Samantalang yung 5 hangal
nandoon pa sa tindahan at bumibili sapagkat hindi sila nakahanda. Kaya't nang sila'y dumating, nakapinid na ang pinto. At ano ang sabi nila? Panginoon, papasukin po ninyo kami. Subalit, hindi sila pinapasok sapagkat nakapinid na ang pinto. Kaya't sabi ng Ebanghelyo, hindi natin alam kung anong araw, kung anong oras, darating na muli ang ating Panginoon. At sa kanyang muling pagbabalik, dapat tayo ay laging handa. Paanong paghahanda upang marating natin ang kanyang kaharian? Yung patuloy tayong nananampalataya sa ating Panginoon. At anong pananampalataya? Yung paggawa natin ng kabutihan ayon sa kalooban ng ating Panginoon. At yan ang mga langis na maaari nating ilagay sa ating ilawan. Kung paano tayong tumutulong sa mga nangangailangan. Kung paano tayo nagbibigay ng kawang-gawa sa ating kapwa-tao. Kung paano nating sinusunod ang kalooban at kautusan ng ating Panginoon. Yan ang langis na dapat nating patuloy na inilalagay natin sa ating ilawan. At sabi nga, hindi naman maaaring tayo'y nananampalataya lamang, kundi dapat gumagawa ng may pananampalataya, nananalangin ng may pananampalataya, upang sa gayon, katulad ng 5 matalinong dalaga, tayo rin ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ano ang hamon sa atin ngayon ng ating Ebanghelyo? Bilang mananampalataya, bilang mga Kristiyano, bilang mga alagad ng Diyos, dapat tayo'y laging handa, patuloy na gumagawa ng naaayon sa kalooban ng Panginoon at sa kanyang kautusan upang sa kanyang muling pagbabalik, tayo'y makasama niya para makarating tayo sa kanyang kaharian at makakamit natin ang buhay na walang hanggan.